Isang maiwagang tunog ang pumailanlang. Isang nakapanghihilakbot na tugtuging kailanman ay hindi mo na naising marinig. Isang tunog na puno ng kalungkutan. Nawaring pati ikaw na nakikinig ay mahihimlay sa madilim na kawalan. Magkahawak kamay habang magkasabay na naglalakad sa tabi ng dalampasigan ang bagong kasal na sina Max at Jaira. Bakas sa kanilang muka ang walang katumbas na ligayang kasalukuyan nilang tinatamasa. Biglang humampas ang malakas na alon at umabot iyon sa kanilang talampakan. Sabay silang napahalakhak. Pagkuwan ay masaya silang naghabulan at nagsabuyan ng tubig alat. Mababanaag sa kanila ang replika ng dalawang taong wagas na nagmamahalan. Kapwa sila natigilan nang mapansin nila ang paparating na babae. Nakangiti ito, subalit may nakapintang galit sa kanyang mga mata. Rumihistro ang takot sa mukha ni Jaira at napakapit siya ng mahigpit sa braso ng kanyang asawa. Glenda? Nauutal na sambit ni Max. Hayaan yung tugtugan ko kayo bilang pagbati sa inyong katatapos na kasal. Inilabas ni Glenda ang kanyang kulay itim na plauta at nagsimula siyang tumugtog. Isang musikang puno ng kalungkutan na sinasabayan pa ng tunog ng hangin, tanging kamatayan ang ibinubulong. Humalakhak si Glenda matapos niyang tugtugin ang requiem gamit ang isinumpang plauta ng kamatayan. Pinagmasdan niya kung paanong nawala sa sarili sina Max at Jaira matapos nilang marinig ang tunog ng mahiwagang instrumento. Ang mag-asawang kanina lamang ay naglalambingan ay nagmistulang mababangis na hayop na ngayon ay nagpapatayan. Nakapaibabaw si Jaira kay Max habang mahigpit na sinasakal ang lalaki. Nanlilisik ang kulay-pulang mata ni Jaira habang magkadikit ang kanyang mga ngipin dahil sa labis na panggigigil. Hindi na halos makahinga si Max ng mga sandaling iyon. Nakapa ng lalaki ang malaking bato. Kinuha nito iyon at buong lakas na inihampas sa ulo ni Jaira. Napahandusay sa buhanginan ng babaeng duguan at basag ang ulo. Hindi pa nakontento si Max. Pinukpok niya ng pinukpok ang mukha ni Jaira hanggang sa nalusaw iyon ng husto. Animoy baliw na humalakhak si Max habang naglalakad patungo sa malalim na dagat. Unti-unti siyang lumubog sa tubig hanggang sa hindi na siya muling lumitaw dahil tuluyan na siyang nalunod. Iyan ang nararapat sa mga taksil na katulad ninyo. Nakangiting sambit ni Glenda na siyang dating kasintahan ni Max. Itinapon niya ang dala niyang plauta at naglakad siya papalayo sa lugar. Para sa kanya ay maituturing na niyang tagumpay ang pagkamatay ng dalawang taong lubos niyang minahal. Si Max na kanyang dating nobyo at ang kanyang taksil na kapatid na si Jaira. Isang grupo ng mga mangingisda na kinabibilangan ni Mang Greg ang umahon mula sa laot. Gayon na lamang ang kanilang pagkagulat nang makita ang bangkay ni Jaira
Agad silang tumawag ng mga pulis upang ipagbigay alam ang kanilang nakita. Nagulat din sila nang matanaw ang palutang-lutang na bangkay ni Max. Pauwi na sana si Mang Greg nang may makita siyang kulay itim na plauta malapit sa dalampasigan. Pinulot niya iyon at pinagmasdan. Napangiti siya dahil naalala niya ang kanyang anak na nag-aaral sa sekundarya. Mahilig iyon sa mga instrumentong pangmusika. Tiyak na magugustuhan ng kanyang anak ang plauta. Sabik na umuwi sa bahay si Mang Greg. Agad niyang hinanap ang kanyang anak na babaeng si Leia upang ibigay ang napulot niyang plauta. Hindi masukat ang tuwa ni Leia nang iabot sa kanya ng ama ang plauta. Agad niya iyong sinubukan at pinatugtog. Dinig na dinig ng kanyang inang si Maria na noon ay nagluluto sa kusina ang kakaibang tugtog na lumabas sa plauta. Matapos magpatugtog ni Leia ay dali-dali siyang lumabas upang puntahan ang kanyang tatlong malalapit na kaibigan. Nais niyang ipagmalaki sa mga iyon ang natanggap na regalo mula sa kanyang ama. Agad naman niyang nakita ang mga kaibigang sina Mai at Lynn. Nasa bahay sila ng isa pa nilang kaibigang si Kite. Nakangiti ang mga iyon habang kumakaway sa kanya. Nilapitan niya sila at agad niyang ikinuwento sa mga iyon ang tungkol sa plauta. Nagsimulang tumugtog si Leia habang nakikinig naman ang tatlo. Lingid sa kanilang kaalaman na ang tugtog na lumalabas mula sa plauta ay nagbabadya ng katakot-takot na wakas. Ang requiem ay nagsisimula na. Ang sumpa ng kamatayan ay kumalat na sa loob ng bahay. Ang ngiting nakaguhit sa mga labi ni Leia ay unti-unting naglaho nang mapansin niya na bigla nagbago ang kilos ng kanyang mga kaibigan. Wala sa sariling naglakad papunta si Kite sa kanilang kusina. Kumuha ito ng matalim na kutsilyo at tinungo ang kinaroroonan ni Mai na noon ay nagwawala habang iningungud-ngud sa sahig si Lynn. Natulala si Leia sa nangyari. Hindi siya makagalaw, anumang pilit niya. Hindi rin siya makasigaw. Tanging tahimik na pag-iyak lamang ang nagawa niya ng mga oras na iyon habang wala siyang ibang naririnig kundi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Walang awang sinabunutan ni Kite si Mai. Pagkatapos ay nilaslas nito ang leeg ng kaibigan. Hindi ito tumigil hanggat hindi humiwalay ang ulo ni Mai mula sa kanyang katawan. Hindi pa ito nakontento. Dinukot pa nito ang mga mata ni Mai at tinadtad iyon ng pinong-pino. Kinuha rin ito ang puso ng babae at nakangisi itong humarap kay Leia. Ipagluluto kita, Bes. Gusto mo ba ng pinritong mata at giniling na puso? Ani Kite habang pinupunasan ang mga dugong tumalsik sa kanyang mukha. Napahagulgol si Leia sa mga sumunod na nangyari. Pinuhusan ni Lynn ng gasolina si Kite at sinunog iyon ng buhay. Mabilis na natusta si Kite, bagay na labis na ikinutuwa ni Lynn. Leia, mas masarap ulit yun ang kakainin natin dalawa. Sambit ni Lynn habang naglalaway at nakatitig sa sunog na bangkay
ng isa pa nilang kaibigan. Sa wakas ay nakagalaw rin si Leia. Napasigaw siya ng malakas at patakbong nilisan ang bahay nila Kite. Samantala, tuluyan nang nasiraan ng bait si Lynn. Pinulot nito ang kutsilyong nalaglag sa dugo ang sahig. Tinilaan nito ang talon hanggang sa mahati sa dalawa ang kanyang dila. Pagkatapos ay isa-isa nitong pinutol ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay. Tuwang-tuwa ito habang pinapanood ang sumisirit na dugo mula sa mga naputol na daliri. Halos wala na siyang lakas dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Subalit, nagawa pa rin niyang hiwain ang sarili niyang tiyan. Bumulwak ang kanyang bituka, kasabay ng pagkawala ng kanyang buhay. Nanginginig sa takot si Leia dahil sa matinding tromang iniwan ng karumal-dumal na krimeng ginagawa ng kanyang mga kaibigang nagpatayan. Tumitiklop na ang kanyang mga tuhod nang marating ang kanilang bahay. Wala siyang ibang nais gawin kundi ipagtapat sa kanyang mga magulang ang mga kakaibang nangyari sa kanyang mga kaibigang itinuring na niyang kapatid. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay agad niyang hinanap ang kanyang ama't ina. Wala sa sala ang mga iyon, kaya naman minabuti niyang magtungo sa kusina. Gayon na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita ang ulo ng kanyang ama na nakapatong sa malapad na pinggan na puno ng sariwang dahon ng lettuce. Nakahain din doon ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang kaawa-awang ama. Napasabulot si Leia sa kanyang buhok habang walang humpay sa pag-iyak. Nakita niya ang papel na nakapatong sa mesa na may sulat ng kanyang ina na nagsasabing, "Kumain ka na mabuti anak, magpapahinga lang si nanay." Nagmamadali siyang pumanhik sa kanilang hagdan. Agad siyang nagpunta sa silid ng kanyang ina. Napaluhod na lamang siya nang makita ang kanyang ina na wala na rin buhay habang nakasabit sa lubid ang leeg nito. Dilat ang mga mata ng kanyang ina habang nakalawit ang mahabang dila. Doon na pagtanto ni Leia ang posibleng ugat ng lahat. Ang kulay itim na plautang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagsimulang mawala sa sarili ang kanyang mga kaibigan matapos niya iyong patugtugin. Naalala rin niya na bago siya umalis sa bahay ay pinatugtog rin niya ang plauta. Nang mga oras na iyon ay nilukob ng matinding pagsisisi si Leia. Tulala siyang naglakad habang umiiyak. Pagkatapos ay biglang tatawa ng malakas. Pagkuhan ay iiyak ng muli. Tuluyan na siyang nabaliw dahil sa matinding depresyon. Ang plauta ng kamatayan ay biglang naglaho. Subalit ang sumpa nito ay nananatili. Kung saan man ito muling lilitaw, ay walang sino mang makapagsasabi. Mag-ingat sa mga pinakikinggang tunog. Hindi lahat ng tugtugin ay nakapagbibigay kulay sa buhay. May mga pagkakataon na iduduyan ka ng musikang ito patungo sa masaklap na wakas. Ngayon pa lang ay takpan mo na ang iyong mga tainga dahil baka marinig mo ang requiem, ang tugtog ng kamatayan.